Alright, nagbabalik po ang Full-Time Moms. Kasama pa rin po natin kayo sa ating pajama party. Yay! Kung saan pag-uusapan naman natin ang iba't ibang sleep problems. And with us is a pediatric pulmonologist and sleep expert from St. Luke's, Dr. Roland De La Eva. Hello. Hi, Dr. Roland. How are you? Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome. Ako lang hindi nakapajama. Ayun. Ay, okay lang, okay lang. Exempted ka, Doc. Alright. Doc, first question, ano po ba ang causes ng abnormal sleeping patterns? Kung totoo sa meron tayong body clock eh. Okay. Kumbaga parang conventionally sa society, natutulog tayo around mga 8, 9, and then we wake up at around 6. Kaya lang minsan yung body clock natin nare-reset. Just like may mga, like sa mga kabataan, kadalasan, yung rhythm nila, gumigimik. Pero ang rhythm nila, physiologically, really becomes so slow. That's why yung antok nila, nagmo-move backwards, or parang umaatras, no? Kaya kadalasan yung mga edad nila Mark, ay kadalasan tulog nila alauna, alas 2, alas 3. Ang problema nila the following day, kung kailan nila gumising the following morning, ay magkakaroon sila ng insufficient sleep syndrome kung tawagin. So, at the end of the week, kung gawa rin laging ganon, like nagka-catch up sila during weekends na nagkakaroon sila ng opportunity to sleep over. Kumbaga para ba, minsan naging 16 hours, 18 hours. Yes, sabi ni Rochelle. Totoo ba yung na nababawi ang tulog? Yes, may tinatawag na homeostatic mechanism ang tulog. Na like for example, yung mga naglalamay or kaya, yung kami, nag-medicine kami. So, we spend the whole night studying. Pero the following day, we usually miss our lunch and dinner. Like for example, pag gumising kami, gabi pa, akala namin umaga na. So, diretso ako sa bathroom to take a shower. Pero yung pala, alas 12 ng gabi. Time to sleep. Yes. But Doc, when should one start worrying about their sleeping pattern or their habits, problems? Actually, it's really very subjective. No? Like for example, you cannot function anymore the following day. So, and you're not happy with your sleep. You're not rested. No? You can feel that. Actually, the following day, pagising mo, para bang masakit ang ulo mo, mabigat ang mata mo. And then, of course, like the previous night, especially if you had this problem of yung parang problema sa pag-initiate ng tulog, that's actually an agony. No, nag-struggle ka in bed, and sometimes, yes, and sometimes nainis ka eh. Kasi meron tayong problem initiating sleep. Hindi tayo makapagsimula. Okay. Pangalawa, we're able to sleep. Kung kamukha ni Mark na he's able to sleep easily. Pero ang problema yung iba, it becomes disrupted. So yun ang problem with maintenance. And then is ibang problem, yung nagising sila mga alas 2, alas 3 na madaling araw. And then they find it so hard to go back to sleep. Yun, so yun yung mga, and then during the day, they find themselves not too efficient. At minsan affected yung memory nila, mood nila. How do you fix insomnia? Actually, you can cure it, but there's a lot of dapat you have to address first what's causing it, no? Para lang may tinatawag tayo na may mga tao na pinanganak na very labay lang kanilang tulog. So there's what you call the predisposing factor. And there's also the trigger factor. Kung for example, like your lifestyle. Your age. Or kaya depression, no? So yung mga ganyan. So that can trigger insomnia. And there are also some perpetuating factors. Ang perpetuating factors, ito yung mga tips or yung mga strategies that we're trying too hard to fall asleep. Then you get stressed out. Yes, you get yung parang yung performance anxiety level mo becomes much higher pag nagpipilit ka. And that's a common complaint. Or it's a verbally, like a voluntarily reported, nagpipilit ako. Ang sakit na ng mata ko, lagi nakapikit, pikit ako ng pikit, and then bangon ng giwiling ng giwiling. Doc, may tanong ako. Yung mga tanong. Question. Hindi ko kaya nakuha ko yung sakit ko na hindi makatulog dahil dati lagi akong kumakanta sa lamay ng patay. Parang nahawa ka. Lagi na sa lamay. Definitely hindi sa patay. Definitely hindi. Kasi kumbaga parang na-reset na yung body clock ninyo. Nakasanayan. Nakasanayan na. Yeah, so kumbaga para bang umurong na. And babalik pa ba yun? Pwedeng bumalik. And the best thing to do is to have magkaroon ka ng very bright light exposure in the morning. Yung sinag ng araw is very important. Pwede mong ma-reset yung body clock mo by just looking at that. Looking at your surroundings. So, like 20-30 minutes every day. So, yun ay pwede mag-pull forward ng tulog mo. Dok, mag-question din ako. Totoo ba, ngayon ko lang ito matatanong sa doktor, totoo po ba na pag nagpupuyat kami, lalo na kami sa taping namin,
lumalapot daw yung dugo. Actually, kumbaga, wala masyadong direct relationship. No? Pero may mga evidence na yung tinatawag na, mamaya siguro mapag-uusap natin, yung tinatawag na sleep apnea. Dito, Yes, ano nga yun, yung magkaroon sleep ng- apnea? Okay, yung sleep apnea, ito yung parang tumitigil ang paghinga. Pero kung tutuusin, nandun pa rin yung drive ng brain para huminga ka. So, kumbaga kung titingnan ng mga pasyente, humihinga sila, no? Pero parang walang tunog. Like, yun ang obstructive. So, like you're snoring, di naman snore. You do snore. Kasi actually, ang snoring kasi, ibig Nagugulat sabihin, ako. may partial obstruction sa daanan ng hangin. Pero depende sa severity. So is it always abnormal if somebody snores? Kasi sinasabi lang, ay, pagod na pagod kasi yan, kaya nahilig kasi mas oo. napagtulog. Not really. Kasi meron tinatawag na snoring, yung tinatawag namin, yung medical term na primary snoring. Okay. Ito yung tinatawag na gumagawa ka lang ng ingay, nagre-relax ang airway muscles mo, bumabagsak ang dila mo pag naktihaya ka. So, ang nangyayari doon, kumbaga, pagpasok ng hangin, nagkakagulian, nagkaka-vibration, so nagkaka-sound. Pero ang problema nito, pag ito ay associated sa pagbagsak ng oxygen, pagtaas ng carbon dioxide, at meron kami tinatawag na sleep study. Ginagawa namin to sa sleep laboratory, sa sleep center. Ito yung tinitingnan namin, kumari, itong sleep, like itong mga snoring na ito, ay associated dun sa mga sleep apnea, yung pagbabaran talaga ng daloy ng hangin. Either significantly na partially obstruction or minsan complete Major. talaga. So is it okay, medyo normal ba na paminsan depende sa posisyon na napapahilik ang isang tao pero wala siyang sakit? Pwedeng okay lang, no? Pwedeng okay Pwedeng lang. okay lang. Kaya lang dapat, kasi kumbaga, by just mere, kumbara, obserbahan mo lang ang pasyente, ay hindi mo malalaman in detail. Dok, isa pa ang tanong. Kapag ako, yung kulang ako sa tulog, parang paggising ko, malat ako, parang hirap yung singer ako, di ba? Opo. Lahat ng mga singer, ganun. Pagkakulang sila sa pahinga, paggising nila, malat sila, kaya hirap kumanta. Okay. Oo, paano maano? Kayo ba pag nagising, ay tanong ko lang na, hindi ba parang dry na dry ang throat ninyo? Yes. Hindi naman. Hindi naman. Ikaw, singer ka eh. Ano ko lang ho. Kasi, una, narinig ko kanina, umiinom kayo ng beer ba? Ako. Kaya lang mukhang medyo hindi tamang kaugalian po yon para makatulog tayo. Kasi, of course, that will sedate you. Kaya the problem is, pag lumalabas na yung alcohol sa inyong katawan, sa dugo, nagiging fragmented ang tulog. And also, the other thing, kung kayo ay naghihilik, at kayo nag-obstruct na hindi natin alam. So, nagiging tamad ang ating brain para i-alert yon. Kasi nagigising ang ating brain. That's Pag nalalaman ng brain natin, hoy, nasa impending danger ka. Gising Gising ka. Yeah. So, nagkakaroon ng arousals. Pero pag medyo may alcohol ka sa body, Yes. parang masyadong relax. Yeah, pinapatamad yun. Kaya, pinagbabawal din namin yung mga pampatulog. Alright, so, Point po. more pajama party tayo? Ang dami nating questions. Kaya, Doc. sige, magbabalik po kami. Of course. Huwag mo na kayo matutulog, ha? We'll be back. Walang tulugan.